Kung hahanapin mo si Satanas, saan mo siya makikita ngayon? Ang ilan ay hindi naniniwala na siya ay nag-i-exist, kaya sasabihin ng iba na siya ay nasa iyong isip lamang, kung saan ito ay simbolikong inilalarawan at lumilitaw sa simula sa Genesis, sa buong Biblia hanggang sa katapusan ng Apokalipsis. Si Satanas ay inilalarawan bilang paikot-ikot na parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. Sabi nga sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ngunit malinaw na inilalarawan siya ng Biblia bilang isang tunay na nilikhang anghel na nahulog kasama ng iba pang mga anghel. Saan nga ba madalas tumambay si Satanas ngayon? Nasaan ngayon si Satanas? Maraming naniniwala na siya ay matatagpuan sa impyerno at nagtuturo sa mga demonyo upang panatilihing nagniningas ang apoy. Ngunit ang katotohanan sa mga sandaling ito, wala pa sa impyerno si Satanas. Sa halip, gumagala siya sa buong mundo at naghahanap ng mga taong tutuksohin upang magkasala at nang sa gayon ay mahiwalay sila sa Diyos. Sinasabi sa Biblia na si Satanas ang prinsipe ng mundong ito at siya ang dakilang manlilinlang. Siya at ang kanyang mga kampon ngayon ay gumagawa sa mundo at gumagala sa himpapawid. Ibig sabihin, saan ka man magpunta ay pwedeng naroroon si Satanas. Ito nga ang sabi sa Job chapter 1 verse 7. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Gayunpaman mga kapatid, habang marami siyang alam, ngunit hindi niya alam ang lahat, hindi rin siya maaaring nasa lahat ng dako. Si Satanas at ang mga demonyo ay makapangyarihang mga espiritu, ngunit hindi sila omnipresent, omniscient at omnipotent. Dahil siya ay may limitasyon, hindi katulad ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon mga kapatid, habang si Satanas ay nandirito sa mundo, hindi siya nananatili lamang sa isang lugar, kundi siya ay paikot-ikot saan mang sulok ng mundo. At bilang mga Kristiyano, mahalagang malaman natin kung saan nga bang lugar ang madalas nilang tinatambayan. Narito ang ilang lugar na madalas nilang tambayan. Number 1, sa lugar na maraming tao. Oo, totoong gustong-gustong tumambay ni Satanas sa lugar na maraming tao, kung saan marami siyang mabibiktimang mga kaluluwa. Halimbawa sa mga paaralan, sa mga bar, sa mga sugalan o saan pa mang matataong mga lugar. Para sa kaalaman, si Satanas ay hindi namamalagi sa lugar na walang mga tao. Hindi siya namamalagi sa sementeryo tulad ng inaakala mo. Ano pa ang gagawin niya sa sementeryo gayong mga patay na ang naroroon? Ang dyablo ay laging naghahanap ng paraan upang maipasok ang kanyang paa sa pintuan ng mga buhay na tao. Wala siyang magandang intensyon sa sinuman at nais niya na mapahamak ang kaluluwa ng sinumang nabubuhay pa. Gagawin ni Satanas ang lahat para mahulog ang tao sa kasalanan at maihiwalay ang tao sa Diyos. Kaya kahit sa mataong lugar ay pwede siyang umatake. Tingnan natin mga kapatid, saan madalas matutunan ng mga tao ang iba't ibang mga kalukuhan, ang mga bisyo at kung ano-ano pang mga kasalanan o mga hindi magandang mga bagay. Ito ay sa lugar na maraming tao kung saan marami siyang mga bagay na ipapakita na maaaring maka-impluwensya sa isang tao. Sa lugar na ito, tayo ay dinadaya ng ating sariling mga pagnanasa. Si Satanas ay isang dalubhasang manghuhuwad. Sa madaling salita, sa mga mataong mundo na ito ay bahagi ng mundo na kinukontrol ni Satanas. Ikalawa, internet at social media. Ang ikalawa ay sa internet at social media. Sa ating modernong panahon, si Satanas ay hindi rin magpapahuli. Nakakalungkot na ito rin ay isang bagong kasangkapan na ginagamit ng dyablo upang malinlang ang maraming tao sa panahon natin ngayon. Dahil alam ni Satanas na palagi kang nakatutok sa social media. Diyan siya madalas na mamalagi. 24/7 siyang tumatambay sa social media upang malinlang sa tukso ang maraming tao. Gusto niya na ikaw ay maadik sa mga pinapanood o sa mga nilalaro mo. Gusto niya na mawalan ka ng time sa Diyos at mas magkaroon ka ng maraming time sa internet. Gusto niyang mag-focus ka sa social media, kaya nga minsan mas marami tayong time sa social media kumpara sa Diyos. Sa totoo lamang, sa panahon natin ngayon, maraming tao sa social media ang nagkakaroon ng adiksyon at pumapasok ang maraming uri ng kasalanan tulad ng malalaswang mga palabas, adiksyon sa mga online games, online gambling, scam, adiksyon sa labis na paggamit ng internet at marami pang iba. Lulukuhin tayo ng kalaban na maniwala na ang ating buhay ay umiikot sa mundo na ito. Ang paggamit ng social media ay hindi likas na masama. Gayunpaman, kapag kulang tayo ng tunay na malusog na relasyon sa ating sariling buhay at sa Panginoon, may posibilidad tayong matukso at magkasala. Ito ay makakaapekto hindi lamang sa iba kundi sa ating sariling kaluluwa.
Tingnan na lamang natin ang mga satellite sa taas, ang mga wifi connection, antena at kung ano-ano pang koneksyon sa taas ng himpapawid. Kaya't malinaw na maging sa himpapawid si Satanas ay naririyan at patuloy na kumikilos sa pagpapatakbo ng mga ito. Ito nga ang sabi sa Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Ikatlo, sa iyong kwarto. Oo, madalas na tumatambay si Satanas sa ating mga kwarto. Mga kapatid, kapag tayo ay dumaranas ng kalungkutan, pagkabigo at pagkapalisa at madalas ay gusto nating magmukmok sa ating mga kwarto at mag-isip-isip. Ito ay napakadelikado dahil ito ang tinatawag na espiritual na labanan na nagmumula sa ating isipan at hindi natin nakikita ang kalaban. Halimbawa, kapag nag-overthink tayo sa mga bagay, madalas tayong natatakot at nag-iisip ng hindi magaganda. Dito nagsisimulang aatake si Satanas at ipapaisip niya sa iyo na hindi ka kamahal-mahal, wala kang pag-asa o di kaya naman ay pinabayaan ka na ng Diyos. Kapag nakita ni Satanas na marami kang negatibong iniisip, patuloy niya itong daragdagan, kaya't madalas na sa kwarto rin natin nakikita na wala ng buhay ang ibang mga tao. Ginagamit ni Satanas ang labis na kabalisahan upang nakawin ang espiritual na kapangyarihan at kalayaan ng isang tao. Hinahangad kasi niyang punuin ng kadiliman ang isipan ng tao at ibagsak. Gayunpaman, nais ng Diyos na tulungan tayong mamuhay ng payapa at walang alalahanin. Nais niyang punuin tayo ng kagalakan, pag-asa at magagandang bagay para sa ating buhay. Lahat tayo ay maaaring humarap sa mga kabiguan sa bahagi ng ating buhay. Gayunpaman, hindi natin hahayaang matalo ng kaaway. Huwag mong hayaan na ikaw ay apihin. Sa John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay ng isang ganap na masagana at ganap. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na ganap. At isa sa pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay ang labanan ng dyablo sa kanyang ginagawa sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang mga lugar na ito ay ilan lamang sa mga lugar na pwedeng tambayan sa Satanas upang makapaminsala. Nalaman natin na sila ikalat saan mang sulok ng lugar at sulok ng mundo, kaya't binalaan tayo na palaging mag-ingat. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng huling katotohanan tungkol sa dyablo. Siya ay isang talo ng kalaban sa huli. Sa Apokalipsis chapter 20 verse 10, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.